Good evening. Nag-request si ano kasi bukas may review din tayo ng math, 'di ba? Review kayo pala ng math. Kasi si Kobe magtuturo nun. Ngayon, sabi niya magpa-advance daw dahil knowing naman yung professor niya doon. Medyo nagkakaedad na kasi si sir kaya talagang hirap na siya magturo. So, advance lang natin yung air conditioning niyo. So, tuturo dito ngayong gabi yung components, pagbabasa ng yung psychrometry, pagbabasa ng psychrochart. Tapos yung basic processes di ko na sinama kasi baka medyo makongest na yung mga utak niya. Yung basic lang muna para smooth lang tayo. Okay ba yun? Malinaw ba ako? Marinig ako na lahat ha? Oh, may ano lang, may mga instances lang na ano, parang nagcha-chat. Ano ko? Pero Rinig naman ako, bihira. no? Malinaw naman ako, no? Oh, malinaw ko na ngayon. Kanina, narinig niyo naman yung buong sinabi ko. Oh, pre. May ano lang, meron lang mga ilan na medyo lumabo. Pero okay naman. Mga ano lang, ilang segundo lang. Nag-stutter ako kumbaga. Oh, Yung video malinaw. Yung share screen malinaw. oh pre. Solid. Malinaw. Sure kayo ha? Pagka merong maano, ano nyo kagad ako. Inform. Ayan. So, punta tayo sa, yan, malinaw na. Oh, pre. Yan. Sige lang, Punta diretso tayo sa lang. air Ano naman conditioning. masabi pagka malabo? So sabi dito, air conditioning is a simultaneous control of temperature, humidity, air movement, and the quantity of air in a space. So sa isang space daw, for example, sa isang kwarto o sa isang building, pag nakokontrol mo yung mga factors ng temperature, humidity, yung galaw ng hangin, tsaka yung quantity ng hangin, tawag doon air conditioning. So ito yung mga terms na kailangan nating malaman sa aircon. So, una yung moist air. Pag sinabi mo moist air, masama-masang hangin. So, binary mixture. Pag sinabi binary, dalawang elemento ang nandun. Dalawang bagay na mixture. Tapos yung dalawa daw na yun, dry air, tsaka water vapor. Tapos, sunod natin yung dry air. Pag sinabi mo dry air, ito yung hangin. So, sabi dito, non-condensing components of the mixture. So, pag sinabing dry air, wala raw lamang tubig yun. So, knowing condensation, yun yung tubig sa hangin. Kapag naging liquid na siya ulit, nag-condense. Pero since ito, walang tubig, hindi siya magko-condense. Kaya non-condensing. Yung vapor naman, condensable component of the mixture. So, ito yung may laman tubig. So, ito yung nagko-condense. So, di ba yung vapor, gas state ng water. So, pag naging tubig na siya ulit, nag-condense na. So, yung water vapor daw natin, pwede mag-exist in a saturated state. So, at maalala nyo sa Thermo 2, meron tayong saturated o saturation. So, kumbaga, doon na-achieve nung gas o nung steam o nung vapor lahat na mga desired condition ng gas. So, pwede daw siya maging saturated o kung steam naman yung vapor, superheated ang tawag. Pwede yung saturated, pwede yung superheated. So, pag saturated air, yung vapor mo sa hangin, saturated siya. So, paano mo malalaman yun? So, pag 100 degrees Celsius, so meron ka 101.325 na kilopascal na pressure. So, ganun yung mga condition niya. Pag saturated. Pag unsaturated naman, yung moist air mo may labang superheated vapor. So, next slide. I-call out nyo pagka medyo may malabong part ha. Or hindi kayo naintindihan. So, sabi dito sa Dalton's law, partial pressure, sa chemistry,
sabi niyan, kapag meron ka daw series of molecules sa isang space, yung mga pressure daw nila, P sub B is equal to P sub A plus P sub B. So, ano yung P sub B, P sub A, tsaka P sub V? Yung P sub B, yun yung total mixture pressure. So, kung meron kang sabihin natin dalawang bagay, tatlong bagay na pagkakasama sa isang space, pag samasamahin mo lang daw yung molecular pressure nila, yun ay magiging pressure ng space na yun. So, P sub B, total mixture pressure. Pero dito, ang i-consider natin, barometric. Pag sinabing barometric, measured pressure na measure siya ng barometer. So, pag hindi given, yung P sub B natin, we consider barometric pressure as 101.325 kilopascal atmospheric pressure. Kasi yung barometer, ang sinusukat niya, pressure ng atmosphere. Kaya 101.325 kilopascal ang ating i-consider. Yung P sub A naman, yun yung partial pressure na in-exert ng dry air. But sinabing partial pressure, hindi siya yung total pressure ng gas. Molecular lang. So kung ano yung molecular pressure na in-exert ng gas, ang tawag doon, partial pressure. Yung P sub B naman, yun yung partial pressure naman na in-exert ng water vapor. Kasi nga, dalawa sila, di ba? Kung moist air yun, meron kang dry air, tsaka meron kang water vapor. So, kung ba, ito yung confined space natin. Yan, medyo delay lang yung dating sa live, sa share screen, pero pinipilit ko namang anahan. Ayan. So, kung halimbawa, ito yung confined space natin, yung rectangle na yan, so meron ka daw dyang mixture ng dry air, tsaka water vapor. So, knowing na dry air at water vapor ay mga gases yan. Siyempre, meron yung mga components ng gas, properties ng gas, either intrinsic or extrinsic. So, yung una, mass, siyempre. Dapat ang gas, may mass yan. So, sa dry air, ang mass niya, consider natin as M sub A. So, yun yung representation niya. Sa water vapor naman, yung mass niya, M sub B. Meron din siyang volume, siyempre. Kung may mass ka, may volume ka. Kasi, so, tulad nito, sa confined space na to, may na-occupy siyang volume. Pero knowing sa termo, kapag meron kang gas na nasa confined space, ang i-consider mo volume niya kapag nagsasolve ka, yung volume ng space. So, kung ang volume ng space, consider natin as large letter V o big letter B, ito, yung V na yan. So, V sub A natin, which is volume ng dry air, is just equal to the volume na rin ng room. Same as din dun sa water vapor. Kaya kung V sub V yan, pwede mo na rin siyang sabihin na V. Okay? Now, syempre, kung may mass ka, may volume ka, may weight, may pressure. So, yung pressure natin, sa dry air, consider natin na P sub A. Sa water vapor naman, P sub B. Now, next. Syempre, kung nasa confined space ka, malamang meron temperature. Regardless kung negative ano yun, Celsius, kung nasa sub-zero state ka, or 0 degree Celsius, or so on, meron pa rin temperature. Pero since nasa confined space ka, hindi naman mag-iiba ang ano yan. Kasi mixture nga to eh. So kung ano ang temperature ng room, yun din ang temperature ng mixture. Yun din ang temperature ng dry air. So T sub A natin, pwede na sabihin T na lang din. And yung sa ating water vapor, T sub B, T na lang din yan. Okay? So, syempre, PBMRT, ano yan? Ideal gas law. Syempre, lagi tayo merong gas constant. So, ang gas constant ng air natin, dry air, R sub A, syempre, 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. Water vapor, ito ang hindi familiar ang lahat. So, lalagyan natin. R sub B, ang gas constant ng ating water vapor, 0.4615
kilojoules per kilogram Kelvin. May di ba nakakasunod? Malinaw naman, no? Ward. Malinaw, malinaw. Malinaw naman, no? Kokob, ayos naman. Goods lang, pre, goods. Okay, sige. So, next slide. Yan. So, ang first component natin sa ating, tag dito, ating air conditioning, yung tinatawag natin na specific humidity or humidity ratio or moisture content or mixing ratio. So, itong aircon pala, take note nyo na rin kasi noong 2017, board exam nila Sir Menor yun, yung mat part, yun, di ba tatlo yun? Meron tayong pipe, meron tayong pipe sa first day, tapos sa second day, meron tayong mat sa umaga, tapos sa hapon, MD. Supposedly, sa pipe to magpo-fall. Pero noong 2017, etong board exam na to, sa ano nag-fall? Sa mat, yung mga tanong ng aircon. So, might as well, daanan natin yung aircon. So, sabi doon, specific humidity or the humidity ratio or moisture content or mixing ratio, it is the ratio, pag sinabi mong ratio, something over something or something is to something. So, division yun. Or quotient. It is the ratio of the mass of water vapor to the mass of dry air. So, yung SH or W, yun yung representation natin. Kay Sir, pangalan na ito? Sa ibang libro, at saka kay Sir Lozano, yung specific humidity niya, W. Pero kay Sir Menor kasi, SH. So, nilagay ko rito para hindi kayo malito na either SH or W gamitin nyo. Pwede yun. Kahit nga X, pwede din eh. Pwede kung paano nyo siya gustong i-represent. So, ito yung formula niya. Sabi doon, ang SH lang natin or W is the mass of water vapor and all over mass of dry air. So, kunin mo lang yung mass ng water vapor mo over mass ng dry air, meron ka ng specific humidity. So, in kilogram of water vapor, yung WB, water vapor yon per kilogram of dry air. Or kung in English, pounds of water vapor per pounds of dry air. So, ang consideration natin, paano kung hindi given yung mga mass? Kasi madalas dito hindi ginibigay talaga yung mga mass. Pag hindi mga pressure o ibang properties, yung nagagamitin. So, consider natin yung ideal gas law, PBMRT. So, sa air muna, sa air, we have, itong part na to, air yan. Yan. Itong mga may A. Sa air yan, dry air. So, PA, BA is equal to MARATA. Tapos, isolate natin si MA para mag-resort tayo dito sa nasan ba yan? Ito. Para mag-result tayo dito sa yan. So, ito na yung MA mo. Dito. Sa V4 naman, consider mo ulit yung ideal gas law. Ito. Tapos, ito. Ayusin natin. Erase natin. Ito. Yan. Yan. Tapos, consider naman natin yung vapor. So, pag in-isolate mo si MB sa left side, ito ang magiging resulting yan. So, ngayon, i-apply natin ngayon yan dun sa original formula ng specific humidity. Yan. So, si MB, si MB, ito ipapalit natin. Ito. Yan. So, dito siya mapupunta. Yan. Tapos si MA naman, si MA, ang MA na to, ito ipapalit natin. So, dito siya mapupunta sa denominator. Tapos, pag nagdi-divide ka ng dalawang fraction, yung numerator ng numerator mo, as is yan.
So, hindi mo babaguhin yung pwesto ni numerator at denominator ng numerator. Ang mababago yung pwesto ng fraction sa denominator. So, yung denominator niya mapupunta sa so kung mapapansin nyo, itong rata, napunta siya sa numerator. Yan. Tapos itong fava, di ba numerator siya? Mapupunta siya sa denominator. Yan. So, parang na-reciprocal. Tsaka mo minultiply. Tapos, since, sabi natin kanina, yung volume nila is parehas, since volume nung space yung ating kakunin, makakancel ngayon yan. Dalawang volume. Tapos sabi natin, dahil confined space sila, yung temperature nila, parehas lang din. Cancel. Yan. So, ngayon, matitira sa atin is yung RA. Ito yan, RA. Tapos yung PV sa numerator. Yan. Tapos sa denominator, yung PA. Ito. Tsaka yung RV. Yan. Tapos substitute. Ano nga ba yung RA at saka RB? Yung RA natin, tandaan nyo na lang, 0.287. So ito, tandaan nyo to lagi. Kasi lagi lumalabas yan. Kailangan yan, basic natin yan. 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. Tapos yung ating RV, gas constant ng vapor, 0.4615 kilojoules per kilogram Kelvin. Tapos PV over PA. Since same yung unit, cancelin ulit natin. Then, ang resulting niyan, pag kinalki mo yung 0.287 over 0.4615, so calculate 4615, ang matitira dyan, 0.621885 or simply 0.622. PV over PA. Tapos kung makikita nyo dito sa part na to, meron tayong PV, yung PA, kasi yung PA madalas to hindi given yan eh. Hindi yung mahahanap yan eh. So ngayon, from Dalton's law of partial pressure, kumuha sila ng alternative formula where ang PA natin is equal to PB minus PV. From Dalton's law of partial pressure, ito yon. Dalton's law of partial pressure, transpose mo yung PV sa kabila, so positive PV, magiging negative. Kaya ito na yung naging substitution ng PA dito sa denominator. So ito yung dalawang formula natin for SH. Isang MV over MA, isang PB over PB minus PB times 0.622. Question? Mga ulit pa rin ano? Mga ibig sabihin ng PV. Mga Yung lahat na may sub V, water vapor 'yon lahat. Kasi 'di ba pagka moist air, dalawa ang laman nun. Isang dry air, isang vapor, isang water vapor. Lahat na may V dyan, V sub B, V sub B, M sub B, lahat to, itong part na to, lahat yan, vapor. Lahat na may A, lahat yan, air, dry air. yung sa baba, yung may yung B, yung boy. Yan yung pag sinabi mong PB, binago ko na lang yan kasi pag sinabi mong P sub B, yun yung mixture. Pero pag sinabi mong P sub B, automatic, ano yan? 101.325 yan. Barometric. Okay. P sub B, P barometric yun. Kaya ginawa kong B. As in boy. P sub B. Wait lang ha. Magtanong muna kayo. At ako Sige ay lang. mabilis lang. Sige, tanong muna kayo. Anong tanong? May mabilis ba? Mabagal? Sablay ba? Ano ba? Yung temperature, equal Dito mo na ba? yan? Equal lang. Kasi dun sa... Teka lang, ibalik ko dun sa ano natin. Ibalik ko dun sa... Tawag dyan? Balik ko dun sa slide na yun. Teka lang. Umihi lang ako. Ihina ako. Wala si Baga?
Hindi ko matanggap. Para kay baga tong araw na to eh. Sige, sige, okay lang. May record, nagre-record tayo ngayon. Ibibigay ko rin kay ano tong ginawa nating ang tawag dyan? PowerPoint kay Edward para kung may gusto kayong balikan, madidiscuss nyo. Dali lang ha. Ayan. Teka, balikan natin. Sa tanong niya, yung temperature ba at saka yung volume parehas lang. Ayan. So, ito yung confined space natin, kung maaalala nyo. Ito. Itong rectangle na yan. Yan yung space natin. So, sabi ko nga, pag gas, ang sinusunod mo na volume, yung volume ng space mo o ng container mo. So, kung ang volume nitong rectangle na to, itong room na to, ng space na to is V, yun na rin yung volume ng dry air at water vapor. Pressure, ganun. Siyempre, magkaiba yan. Magkaiba pressure niya. Magkaiba rin ng mass. Temperature mo, kung anong temperature ng kwarto mo, ng container mo, anong space mo, yun na rin ang temperature nila parehas. And syempre, yung ating gas constant, magkaiba naman from dry air, magkaiba rin sa water vapor. Ayan. Ito yung kanina, yung sinag natin. Parang Okay na to, malin. Thermal equilibrium, di ba? Parang ganun ba yung concept nun? Kaya nag-equal yung Parang ganun. Parang pag nasa kwarto ka, pag nasa kwarto ka, kasi ang gas, ganun ang property niya eh. Kung ano ang volume, pati liquid, kung anong volume ng ano niya, kung anong volume ng container. Ganun. container niya, ganun na yung volume niya. Pag fluid, ganun, liquid o gas, ganun din sa temperature. Parang halimbawa, pag nagpakulo ka ng tubig, hindi kumukulo yung tubig, syempre mainit yun, hindi mo mahawakan. Tapos nilagay mo ngayon sa container mo na punong-puno ng normal lang na init na tubig. Kasi ba, maliligo ka. Pag hinawakan mo yung tubig na yun, mapapansin mo, pwede mo na siyang hawakan. Maligam ka lang, mainit. Pero pwede mong hawakan. Kasi ang idea nun, pag nagsama na sila, naging mixture na sila, kung anong temperature doon sa pinaglalagyan nila, yun na yung pagkakasundoan nilang temperature. Ganun ang idea nun. Kaya parehas lang yung temperature. Malinaw na tayo sa specific humidity. Okay na tayo dito? Yung may i-add lang ako na info. Yung di ba, Okay. yung humidity ratio, SH or W. Yung W na yun, hindi yung ganitong Yes. double. Ano siya, parang... Parang omega. Parang omega. Ano siya, omega siya Parang na omega yung itsura nun eh. small letter Small siya. W, parang ganun. Kasi yung omega na Parang capital, ganun. parang pa-O, di ba? Parang ganito itsura nun eh. Parang ganito itsura nun. Wait lang. Discard. Yan. Parang ganito itsura niya. Pero ginawa ko na lang W kasi pag nagsosolve naman kayo kay sir, parehas lang din naman. Parang ganito itsura nun ah. Saan ba yan? Parang ganito oh. Yan, ganyan. Parang ganyan. Parang ganito. Parang ganyan siya. Sige, Ayan. okay na. Nakita niyo ba yan? Wait lang. Yan. Ito. Ito, yung katabi niya, no? Yung katabi ni Phoebe. Ayan. Parang ganyan yung itsura niya. Parang ganyan. Pero since pag kayo, sir, Luzano naman kasi kayo, di ba? Pwede yan, W na lang. Anong problema yan? Parehas lang yan. Okay? Yan. So, punta na tayo sa relative humidity. So, sabi sa relative humidity, or RH, or phi. Phi yan, PHI, phi. Sa Greek letters, phi. So, sabi dito, ratio daw siya ulit of the partial. Ay nga pala, mabalik tayo ah. Sa specific humidity, most of the time, unitless to. Unitless. Kaya lang nilagyan ng kilograms of water vapor over kilograms of dry air or pound of water vapor over pounds of dry air para lang i-specify na itong
number na ito o itong quantity na to ay specific humidity. Pero at most of the time, pati sa steam table, minsan wala yung ano yan, walang unit. Kasi papapansin nyo, parehas siya lang mass, parehas kilogram. So makakancel lang. Parehas pounds, cancel lang din. So inulit ko lang, baka lang kasi makakita kayo na SH po nito, walang unit. O di kaya ito po, quantity na to, walang unit. Ano po kaya to? Most of the time, SH yun. So punta tayo sa relative humidity. Sabi sa relative humidity, it is the ratio. So makakita ka ulit ng fraction of the partial pressure of water vapor in the air to the saturation pressure corresponding to the temperature of the air. So, in mathematical terms, yan, phi is equal to phi B. P sub B. So, ano yung P sub B natin? Partial pressure ng water vapor. Katulad nung kanina, di ba? May PV na din. Over PSD. Pag sinabi yung PSD, meron kasi tayong dry bulb temperature na i-discuss natin mamaya. Yung saturation pressure nun, kung maaalala nyo sa termo to natin, pag tumitingin tayo sa steam table, table 1. Table 1 natin, temperature yun, di ba? So, yung katabi niya sa kanan, yun yung saturation pressure niya na tinatawag. So, times mo lang daw sa 100%, makakuha mo na yung relative humidity. So, naka-percent yan madalas. Pwede rin naka-decimal, pero less than ano yan? Less than 1. So, ayan. Relative humidity natin, phi, itong phi, ito. Yan. Tapos, phi B, partial pressure ng water vapor. So, P sub SD, ayun yun, yung saturation pressure sa certain temperature. Pero yung temperature na yung tinatawag dito, yung certain temperature, ang tawag doon, dry bulb temperature. Na i-discuss din natin mamaya. So, gets to nasagot naman to. Ayan. So, unang tanong, compute the humidity ratio of air at 65% relative humidity and 34 degrees Celsius. So, ano yung humidity ratio? SH or W. Tama? So, ano given natin? Given tayo na phi, relative humidity, 65%. Tsaka yung T sub D natin, or yung dry bulb natin, or yung temperature given natin as 34 degrees Celsius. Find W or SH. So, pag magsasolve kayo ng mga tanong sa major, ano pa yan, thermo, pipe, o heat transfer, o MD, basta may mga formula. Kapag nagkakahanap siya ng isang bagay, lagi niyong puntahan yung main formula niya. Yung mga main formula niya o mga main formulas. So, ano bang formula natin ng SH? Siyempre, kung consider natin yung mass, hindi natin mahanap yung mass. Tama? Kasi, wala namang mass eh. So, hindi mo magagamitin yung mass ng V over mass ng A. So, ito na tayo agad sa pangalawang formula. So, PV over PV minus PB times 0.622, dalawa lang hinahanap. PV lang, tsaka PB. Yung PB ba, given? Given. Sabi ko kanina, kapag hindi binigay yung P barometric, consider mo kagad as, nawala yun wait lang. Consider mo kagad yung PB mo as 101.325 kilopascal. Barometric, yung P barometric mo, yung PB. Consider atmospheric pressure kagad at STP, 101.325 kilopascal. So may PB na tayo. Paano natin hahanapin si PV? Remember na sa formula natin ng relative humidity, meron tayong formula meron tayong PV doon. Yan. Diba? So, relative humidity is equal to PV over PSD. Pero, multiply lang natin both sides by PSD. So, makakancel yung PSD dun sa PB. So, ang formula natin ng PB is P or the relative humidity times P sub SD. Ngayon, paano natin hanapin si P sub SD? So, sa lahat na may steam table dyan, labas nyo yung steam table nyo.
P sub SD, it is the saturation pressure at given temperature. So, anong given temperature natin? 34 degrees Celsius. So, wala ka na kailangang conversion. Gamitin lang natin si steam table. Use steam table. Table 1. Okay? So, steam table, table 1, hanapin mo dun sa mga pinakakaliwang value, mga nasa temperature na column, si 34 degrees Celsius o si 34. Ngayon, pag nahanap mo si 34, mapapansin mo na yung nasa kanang side niya, doon sa pressure column, ang corresponding value doon is 0.00524 megapascal. So, since kilopascal yung PV natin, 101.325, multiply na lang natin sa 1,000 to si 0.005324. So, move mo lang yung decimal point niya ng 3 spaces sa kanan. Kasi, nag-multiply ka eh. So, nag-multiply ka 1,000, so, tatlong 0 yon. So, 1, 2, 3. So, yung decimal point mapupunta sa kanan ni 5. 5.324 kilopascal. So, substitute na lang. So, PSD, 5.234 kilopascal times yung relative humidity natin in decimal, 0.65. Kakaroon ka ng 3.4606. So, okay na. Meron ka ng PV na 3.4606 kilopascal. PV given naman. Sabi natin kung hindi given, use 101.325. So, substitute na natin sa formula si PV. Yan. So, common factor mo lang. Kasi pag minus mo naman si 101.325, to, kay 3.4606 kilopascal pa rin yan. So, mag-ano lang yan. Mag-cancel out. So, ganito lang yan. Cancel out si... Ay, pucha. Pen naman. Yan. So, magka-cancel lang si kilopascal. Yan. Cancel out. So, ang sagot natin is 0.022 kilogram ng water vapor per kilogram ng dry air. Question. Pag wala nagsasabi ng question, I assume malinaw yung explanation . Walang tanong? Wala naman siguro. Sige. So, proceed tayo sa question number. Sa next component. Enthalpy. So, alam naman natin ang enthalpy. Energy yan, form of energy. Pero dito, ang enthalpy natin, specific enthalpy. So, pag sinabi mo specific enthalpy, over mass. Kaya small letter H. Pag big letter H, enthalpy lang yun. So, in terms lang yun ng energy. Unit ng energy or work. So, it is the sum of enthalpy of dry air and enthalpy of water vapor. So, kasi nga, mixture sila. So, pagsamahin mo lang yung enthalpy ng dry air, enthalpy ng water vapor. So, ganyan siya. So, enthalpy ng dry air, di ba, pag nagkukuha tayo ng enthalpy ng dry air, parang heat lang din siya at constant pressure. So, CP times CP ng air times yung natin, dry bulb temperature, which is TB. Ayan, to. Tapos, meron tayong enthalpy ng water vapor. So, kunin natin, ang enthalpy ng water vapor is just the specific humidity ng mixture natin times Hg. Ano yung Hg? Di ba, enthalpy yan at vaporization sa dry bulb temperature natin. So, saan natin makikita sa Hg? So, itong H na to, ang unit niyan, kilojoules per kilogram. So, specific enthalpy siya. Yan. So, CP of air natin, consider 1.0062. Tama naman yan. Yan yung ating Hg. Gamitin ulit natin system table, table 1. So, kung given yung temperature natin, punta lang tayo sa pangalawa sa dulo na column. Hindi.
pang ilan ba yun? Kasi enthalpy side. Ayan, sa pangalawang group sa dulo, ba tatlo yan? Ay, apat. O, apat. Diba, specific volume, internal energy, entropy. Yung enthalpy, yung pangatlong column, yung saturated vapor, yung H sub G. So, kukunin mo lang dun yung value ng corresponding. So, using previous question, find its enthalpy. Ano nga ba ang given natin sa previous question natin? Diba, meron na tayong, so, balik muna tayo sa formula ng H, CPTD plus specific humidity times the Hg. So, given itong W is equal to 0.22, 0.022, ayun yung nahanap natin dun sa old question. Tapos yung CP, given naman natin yan. Yan yung tatandaan nyo lagi, yung CP na yan. Tapos yung TD, given din yan doon sa kaninang tanong. Tsaka merong RH. Pero since hindi mo na kailangan yung RH, kasi walang RH sa formula eh. Diba? So, hindi mo na kailangan yun. So, dito sa formula, CP given, TD given, ayan, 34. CP given, 1.0062. W, or specific humidity, given, 0.022. Given naman, Hg na lang hahanapin. So, Hg, punta ka ulit doon sa row ng 34, doon sa table 1 kanina. Tapos puntahan mo yung enthalpy group, yung sa saturation vapor. At ang makikita mo doon ay Hg at 34, we have 2563.5 kilojoules. Yan. So, substitute ngayon dun sa ating formula. So, CP, 1.0062, ito, kilograms per degree Celsius. Kilograms degree Celsius times 34, yung TD natin, degree Celsius, plus specific humidity, 0.022, inalis ko na lang dito yung water vapor tapos per kilogram ng dry air, kasi parehas namang kg yan, parehas namang mass, times 2563.5 kilojoules per kilogram. So, cancel out natin yung mga unit dito sa una, degree Celsius. Tapos dito yung kilogram. Yan. So, pag kinalki mo yan, lalabas ay 90.6078 kilojoules per kilogram. Question. Itong mga tinuturo natin na to, Hello. okay. Yung sa 1.0062, pwedeng i-Kelvin yan? Pati yung para maging Hindi, wait lang. constant. Yung original natin, yung original notion natin sa termo, yung 1.0062, Kelvin yun, naka-Kelvin talaga yun sa termo. Pero since ang consideration natin dito sa dry air ay yung water vapor, ay sa moist air ay yung water vapor. So, ang gagawin natin, degree Celsius yung gagamitin natin. Kasi, Alam ko same lang yun, di ba? Yung degree Celsius na unit sa Kelvin mo dun sa sa Kelvin? CP. O, kasi change yan eh. Kung nasa baba. Kaso nga lang nakapagtaka, bakit nag-cancel yung kung change yun. Tapos, temperature, ito times sa temperature. Change in Kasi temperature ganun. kasi siya, kaya equal yung change in Kelvin equal sa change in degree Celsius. Pagka pinag-minus mo naman yun, may matitira pa rin unit. So, pag pinag-multiply mo sila, maka-cancel pa rin siya. basta. Pero ganun nga, yung niya, consideration niya, gamitin mo na lang na degree Celsius yung 1.0062 dito sa formula na to. Sige po. Alam ko yun ang paliwanag nun eh. Pero, ayun. Any question dito sa to? Pero wag kayong malito, pag sa termo, pag gagamitin nyo sa termo yung 1.0062, kung ano yung nakasanayan natin, alam ko naka-Kelvin yun eh. Diba, CP ng air, tsaka CB ng air, 1.0062 nga ba? Kung Kelvin yun, Kelvin gamitin nyo.
Okay? Kelvin. Ayun. So, punta tayo sa next slide. Specific volume. Actually, yung ano niyan, ganito. Yan, yung V na yan. Pero tinawad na ako. So, yan na siya, V. Small letter V. So, sabi doon, number of cubic meters of mixture. So, yung mixture kabuuan, yung volume nun, i-ratio mo daw siya dun sa kilogram ng dry air o dun sa mass ng dry air. So, in equation, ganyan siya. V, specific volume, is just equal to the volume ng mixture, B, submixture, over mass ng dry air. So, itong RATD over PA, dito galing yan sa dito siya galing sa asan ba? To. Yan. To. Kung maaalala nyo, yung mass ng ano natin, yung pag sinabi mo specific volume, kabaliktaran siya ng density. So, parang ang lalabas doon, parang ganito siya. Teka. Type nga natin. Ito lang maganda kapag nasa laptop talaga eh. Ito na. Yan na natin. Di ba, pag sinabi mong specific volume, yan, specific volume, equal yan saan? Ay, potak. Equal yan sa kabaliktaran o reciprocal ng density. Ang density natin, ito yung ano yun eh. Ayan. Diba? So, ano ba ano ng density natin? Diba? 1 over, ano yung density natin? Diba mass over volume. Ano ba yan? Volume. Yan. So, pagka may ganyan ka, yung denominator nito pupunta sa numerator. So, multiply siya sa numerator, magiging V over M. Tapos, kung aalalahanin mo yung PBMRT natin, PV is equal to MRT. Yan. So, gagawin mo siyang ganito, B over M. So, ibig sabihin, yung M dito, sa right side, ilalagay mo sa baba. Yung P naman dito sa left side, ilalagay mo naman sa baba ng right. So, magiging ganito siya. V over volume over mass is just equal to, siyempre, may iwan yung RT sa taas, RT over P. Yan. Which is just equal to ating specific volume. Ganun din yung nangyari dito kay specific volume. Yan. Yan lang din yung nangyari sa kanya. Yan. So, RATD, yan diba? RATD over PA. Yan nandun, RATD over PA. Pero since yung PA natin ay hindi naman madalas na given, so punta ulit tayo sa partial pressure na PV, P as in boy, P barometric is equal to PA plus PB. So, isolate mo si PA, PB minus PV. Iyon ang ipapalit mo. So, ito na yung ating, ito ang ating formula. Ito ang unit naman niya. Cubic meter per kg of dry air. Question? Yung temperature dyan, pre, ano lang talaga. Dry bulb? Hindi siya ano. May iba? Hindi siya. May iba yan mamaya. Naka-Kelvin or ano. Hindi. Naka-degree Celsius talaga yan.
Naka-degree Celsius yan. Ito pala guys, nakalagay naka-degree Celsius yan. Mamaya, may i-discuss ako na mga concept. Tapos, dun ka lang, yun ang isang beses mo ka nagagamit ka ng Kelvin dun sa concept na yun. Pero dito, puro naka-degree Celsius lang to lahat. So, sa aircon, Hindi. Dito pala, ganyan. naka-Kelvin to. Kasi yung RA natin, di ba? Teka lang. Yung RA natin, di ba? Yan. Yung RA natin, di ba? R sub, hindi ko alam ginagawa ni Kobe kasi. Ano ba? R sub A natin, di ba? 0.287. Yan pala. Kailangan mo pala dito ng Kelvin. So, kailangan siya naka-Kelvin. Yan. So, kailangan yung, di ba ano yun? RATD. So, kailangan yung TD natin dito naka-absolute or kailangan naka-Kelvin siya. Kasi Kelvin yung RA natin. And, which is, next question natin yan. What is the specific volume? Wait lang. May tanong ba dito? Question. Mali. Wala ba kayong tanong, guys? Okay lang yan. And so, ito pala, gagamit ka rito, i-Kelvin mo to. Ano to eh? Nasa tanong. So, what is the specific volume of an air vapor mixture at 30 degrees Celsius and a relative humidity of 40% at 101.3 kilopascal pressure? So, pag may binanggit na of an air vapor mixture, ibig sabihin kabuuan yun, yung total mixture. Pag may sinabing pressure doon, automatic, P sub D yun. So sabi ko kanina, pag walang binanggit na ganyang pressure, consider mo na lang as 101.325. Which is parang parehas lang din naman. Kasi 101.325, pag na-round up mo yun, 101.3 lang din. Pero ito, yeah. So given, P sub D is equal to 30 degrees Celsius. Yung RH natin, 40%. At yung P sub B natin, P barometric natin, 101.3 kilopascal. So, ang hinahanap natin specific volume. So, punta ngayon tayo kay specific volume na formula. Yan. So, ito yung formula natin. Specific volume is just equal to RATD all over PV minus PV. Wherein yung RA natin, given naman yan kanina. So, talagang tandaan nyo na lang. 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. So, PV na lang kailangan natin, di ba? Kasi given na yung PV, given na yung TD, given na yung RA, PV na lang. So, balik ka ulit sa concept ng RH. For PV, we have RH or the P is equal to PV. Okay, malilita, RH, P yun. Yung relative humidity, P, ito yun. P, PHI. Yan siya. P, H, H, I. Yan. P. Is equal to PV over PSD. Since PV ang kailangan natin, isolate natin si PSD sa kabila. So, PV is equal to the relative humidity times pressure, saturated pressure. So, paano natin mahanap ngayon si saturated pressure? Yan. So, given PD natin, hanapin natin, table 1 ulit, punta tayo kay 30. So, ang nasa kanan ni 30 ay 0.004246 in megapascal. So, times mo lang sa 1,000, magiging 4.246 kilopascal. So, substitute dito sa formula natin ng PV. So, relative humidity times PSD, so 0.14 RH times 4.246 kilopascal, meron kang 1.6984 kilopascal. Now, meron ka ng PV, given na si PB, meron ka namang RA, given na si TB, substitute na lang sa main formula. Hindi ko alam kung bakit nagdoble yung equal sign, pero sige, wala yung pansinin. So, RA natin, 0.287 kN per kilogram Kelvin.
times 30 degrees Celsius. Gagawin Kelvin kasi naka-Kelvin to eh. Ito, Kelvin. So, dapat ito, yung temperature maging Kelvin din. So, add ka ng 273 para maging Kelvin si Celsius. All over 101.3 kPa nating barometric minus yung ating vapor pressure na 1.6984 kilopascal or kilonewton per square meter. So, ano mangyayari? Cancel naman si kilonewton, makakancel din si Kelvin. Ang matitira natin, itong square meter sa baba. Itong square meter sa baba, pupunta dito. So, magiging, ano na siya, cubic meter. Kasi meter square to, mumultiply mo dito sa meter, sa numerator, cubic meter na siya. Per kilogram. This is yung unit ng ating specific volume. So, pag inalki mo yan, equal sign, it's equal to 0.8731 cubic meter per kilogram. Question? Paano po kapag halimbawa hindi binigay sa given yung temperature natin? Most of the time, hindi most of the time. Lagi talagang ibibigay si temperature. Ito ay kapag wala tayong psychro. Pag wala tayong psychrometric chart, automatic, hindi mo masasagutan kung wala kang temperature. Hindi mo siya masasagutan kasi most of the requirement o sa mga kailangan sa formula, laging sa temperature umiikot eh. Pressure PSD, doon siya umiikot. So kailangan talaga ng temperature. Unless kung may psychro chart ka, pwede mo i-locate. Which is ituturo ko mamaya kung paano i-locate sa psychrometric chart. Pero ngayon, kailangan talaga lagi may temperature. Okay? Or kung hindi man, halimbawa, sa RH, halimbawa sa RH, hindi naman binigay si hindi binigay si temperature. Pero kompleto naman. Binigay naman si Phoebe, binigay naman si PSD. So, automatic, o di kaya ganito. Halimbawa, RH, binigay si Phoebe, tapos si RH, makuha mo si PSD. Pag nakuha mo si PSD, punta ka ngayon sa table 2. Makukuha mo na dun si temperature. Ganito siya. Bawa, given natin, RH. Bigay sa atin, yung ating RH. Tapos, binigay din si P sub B. Yan. Kung mga ganyan ang binigay, yan, makukuha mo si PSD dyan. Pag ganyan ang binigay, yan dalawa na yan, makukuha mo si PSD. So, pag nakuha mo si PSD, punta ka lang sa table 2. Putang gala. PSD. Tapos punta ka lang ng table 2. Pressure yon. Pressures. Yan. So, makikita mo na ngayon dun si temperature. Kung hindi given si temperature, kasi yun ang hinahanap. Pero most of the time, temperature talaga yung binibigay dito. Kasi doon umiikot yung yung aircon eh. Yung concept ng air conditioning sa mga temperature. So, mamaya tuturo ko yung mga temperature natin. Alam ko ngayon na yun eh. So, next slide tayo. Question. Nasagot pa kita yun, Siso? Yes po. And kung kayo, may clarification pa ba kayo? Next slide ko na to ha. Okay? So, ayan, temperatures of air. So, sa temperatures of air, meron tayong tatlo sa air conditioning. Yung una, yung TD na lagi natin ginagamit. Most of the time, yung TD, yun na rin yung sa dry air o TA, T sub A. Pero dito, since gagamitin natin sa mas madalas na okasyon, si dry bulb temperature, yung TA, pinalitan ko na agad ng T sub D or yung dry bulb temperature. So, kapag hindi mo siyang hangin,
At nagsukat ka ng temperatura ng hangin gamit ang thermometer, yung mababasa mo doon na reading, yung reading nun na temperature, ang tawag doon, dry bulb temperature. Pero yung sa kanina, question lang pala. Oh, Paano, pwede rin bang ibigay na given standard room temperature? Tapos ano yung value nun kung sakaling tanong? dry bulb. Ano yung equivalent ba nun pag standard? Pag standard room, basta pag may pag walang sinabing wet bulb, dry bulb, dew point, basta nagbigay ng temperature, consider T sub D. Pag walang sinabi na kung anong temperature yon, sabi lang, may temperature ka. Na sinabi kung wet bulb, kung dew point, kung dry bulb, automatic dry bulb temperature. Consider Anong dry value bulb nun, Brad? temperature. 20 ano ba yan? 21 ba yan? O ano nga ba yun? 21. Ilan degrees Celsius na ba yan pag standard room temperature? Standard room? Ah, Ano ba yung standard room temperature natin? ako- May mga ganun kasi, pero wala namang, paano ba, standard, meron kasi STP. STP Okay. natin, 27 yata eh. sige, double check na lang din. Oo, STP. Basta pag consider namin yun as dry bulb temperature. Pagka may binigay sa inyo na temperature sa problem at walang in-specify kung dry bulb, kung wet bulb, o kung dew point, o kung ano pa man, consider dry bulb. So ito yon, dry bulb. Yung wet bulb naman, kapag daw yung thermometer natin, pinalibutan mo ng gasa o ng damit o ng tela na basa. Tapos, sinuspend mo sa hangin, sinuspend mo siya doon sa hangin, measure mo, binabad mo siya doon. Yung temperature reading na lalabas doon, ang tawag daw doon, wet bulb temperature. From the word itself, yung bulb kasi, itong bulb, kung makakita kayo ng mga lumang thermometer, ganyan siya, di ba? Parang ganyan. Medyo bastos. Parang pangit. Para ba yan? Parang pangit. Sige nga, palitan nga natin. Parang ganyan siya. Tapos, parang pabilog. Parang pa ganyan. Yan. Parang pa ganyan. Parang ganyan yung itsura niya. Itong part na to, ito. Yan, yung part na yan. Ito. Itong part na to, ang tawag dyan, bulb. Thermometer bulb. Hello. Ano yan? Yan lang, correct. Diretso lang. Baka kasi may tanong kayo eh. Actually, ano lang yan, naisip ko lang talaga din. Hindi ko naman na-research, pero yun nasabi. Naisip ko lang na yun yung bulb. Anyway, tapos yung pangatlo is yung ating dew point temperature. So, dew point temperature, the saturation temperature corresponding to the actual partial pressure of the steam in air, or the temperature at which condensation of moisture begins when air is cooled at constant pressure. So ito, saturation temperature lang yan. So ito yung consideration natin. Kapag sinabi sa problem, pag sinabi sa problem na yung air natin is saturated, consider mo daw na yung ating dew point, yung ating dry bulb, yung ating wet bulb, at saka yung ating dew point temperature, lahat yan equal. Kapag saturated yung hangin, so sabihin yun dun eh, if the air is saturated, ito yung kukonsider natin. Ito. Ano nga ulit yung isa ganyan? Saturated? Yung Pag saturated, layman's term. ibig sabihin ano yan, kumbaga, sa 0 degree Celsius, hindi, sa 100 degree Celsius, ang pressure nung gas mo, nung water vapor mo, 101.325.
ibig sabihin, saturated ngayon yung vapor na magagawa mo. Saturated. Yun lang parang, ano sila dun eh. Diba parang, kung consider mo sa termo yun, sa steam, yung saturated condition o saturation conditions, yun yung parang pinaka-ideal na kondisyon ng isang vapor pag saturated siya. Okay, thank you. Sa steam, pag saturated, ibig sabihin, pag saturated yung vapor, ibig sabihin, wala siyang tubig. Wala siyang tubig na part. Purely gas siya. Pag saturated liquid naman, wala siyang gas part. Purong tubig siya. Ganun yun. So, sa aircon, sinasabi yun sa mga tanong. Yan, automatic, pag sinabing saturated yung hangin, yung dry bulb, yung wet bulb, tsaka yung dew point natin, equal. Pero ang latter parts pa to ng aircon yung magagamit sa mga process pa. Which is di ko na ituturo ngayon. Tinuro ko lang yung basic formulas tsaka concept. Tapos, yan, psychrometry. Properties, chart, and reading. Wala na tayong tanong doon sa mga formula. Excuse me. Sa temperatures of air, wala na. Consider ko na itong naintindihan niya. Anyway, psychrometry, properties, chart, and reading. So, elements muna, pag sinabi mo daw psychrometry, study ng properties of mixtures of air and water vapor. So, technically, ito ay pag-aaral ng mga properties ng moist air. So, from Greek term, sokron, or sakron, meaning cold, tsaka metron, which means to measure. So, to measure coldness. So, psychro, madalas air conditioning yan eh. Rep and air conditioning. Also, air conditioning. Yan. So, psychometric properties yun ng moist air. Yan. So, meron tayong ginawa ang mga butihing engineer natin ng araw. Ito yung mga experts sa ref and air conditioning. Tawag sa kanya, psychometric chart. So, it is a graphical representation of the thermodynamic properties of air. So, ito yung itsura niya. Yan. Yan ang itsura ng ating psychro. Yan. So, kung makikita nyo, may mga linya siya, may mga curves, iba-ibang kulay, tapos may mga number, may mga rule lines din. Yan. So, yan ang ating psychro chart. So, most of the times, gagamitin lang naman natin is naka-SI yung ating psychro. At sea level, and yung, ayan nakita nyo to, P barometric, 101.325 kilopascal. Ngayon, katulad ng tanong ni Inciso kanina, paano daw pag walang given temperature? So, kailangan natin ngayon ng psychro. Sa psychro, meron tayong mga components na makikita rito. Yan. Yan. So, sa chart, meron tayong dry bulb temperature natin. All values are in the lower part, pertains to all vertical lines in the graph. So, ito yon, yung dry bulb. Ito. Itong grid lines na to sa baba. Yan. At yan. Kung nakibabasa nyo, yan, negative 10, negative 5, 0, 5. Yan. Naka-degree Celsius yan. Lahat yan dry bulb. Tapos, ang mga binabasa niyan, ito. Yan, mga patayong yan. Patayong linya na yan. Lahat yan, dry bulb. Yan, mga patayo na yan. Puro yan, dry bulb. Tapos, sumunod, wet bulb. Yung wet bulb naman dyan, dito, sa pertains curved leftmost part of the graph, andun yung mga values niya. Tapos, lahat daw yan ng negative slope lines. So, ito yun. Nandiyan siya mababasa. Ito. Yan. Ayan yung mga values niya. Para mabasa mo. Yan. Tapos, ang mga binabasa niyan, ito. Yan, nakikita niyo itong mga linya na yan.
Di ba dew point temperature yata yan? Hindi, mamaya ko tuturo yung dew point. Wet bulb yan. Yan. Ayan yung wet bulb. To. Yan. Yung mga nababasa nyo dyan, wet bulb yan. Okay. Tapos, ito ang binabasa niyan. Ito. Yan. Yung mga linya na yan. Ito. Yan. Ito. Yan ang mga binabasa niyan. Tapos, specific humidity, moisture content ang nakasulat doon. So, yung mga values daw nasa pinakakanan. Tapos, lahat ng binabasa niya, yung lahat ng horizontal lines doon sa graph. So, ito yan. Huwag niyo pansin itong sensible heat factor. Ito, alam pansin ninyo. Yan. Ito. Yan. Yung mga yan. Ito. Yan. Yan. Yung moisture content na yan. Binabasa niyo yun. Ayan yung mga SH. Yan. Specific humidity. Tapos sa mga binabasa niyan, ito. Ito yung mga linya na yan. Yan. Linya na to. Ito mga to. Yan. Yan ang mga babasahin yan. Linya na yan. Yung mga lahat ng pahalang. Hanggang dito. Yan. Dito meron din. Yan. Sa lahat ng pahalang na linya. Babasahin yan. SH. Ilan na tayo? RH. So, yung values daw nito, nakasulat sa loob ng mismo graph o ng chart. Tapos, nasa itaas daw ng bawat curve. Tapos, lahat ng curve daw dun sa graph na paangat sa kanan. So, ito yon. Ayan. Ito yung RH. Ayan. Ito, ayun, nakasulat yung RH. Ayan. Relative humidity. Yan. Ito, mga violet na linya na yan. Kasi mga values niya nasa itaas niya. Tulad nito, 10%, ito 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ngayon, kung makikita nyo, multiples of 10 siya. Paano pag mga halimbawa nasa 35%? Ano ba? 15. Pagka 15, yung RH mo, gagawin mo, parang i-scale ka ng konti. Teka, palitan natin to. Gawin nating pen. I-scale mo tong konti. Ito yung 10, di ba? Ito yung 10. Ito yung 10. Tapos ito yung 20. Ayan yung linya niya. Kung 15% yung RH, assume natin 15%. I-scale ka ng konti ng linya dito. Ayan yung magiging curve niya. Ayan yung magiging curve niya. Parang i-scale mo lang siya, pinakagitna. Ganyan yung magiging itsura niya. Bawa, ito yung 30. Tapos ito yung 40. Ano ba? 37% RH. So, kung ito yung gitna nung, ayan yung gitna. Ayan, ito yung gitna. So, mga dito yung 37 sa pagitan niyan. So, ito yung 37. Ganyan yung linya niya. Yung curve. Medyo hindi ko lang may drawing na maayos kasi mouse pointer yung gamit. Pero parang ganyan yung pag-itsura niyan. Parang i-scale mo ng konti. Paangat. Kita ba? Nakita niyo ba? Kita ba? Kita po. Kita ba? Yung mga hindi nakakapansin, basta ganyan ang itsura niya. Yan. So, bayahan natin ulit. Tapos, yun? RH. Tapos, specific volume. Values are just below the values of DVT. So, ibig sabihin, yung values daw ng dry bulb temperature, yung DVT, dry bulb. Yung values daw niyan, di ba, yung mga value pa sa baba. Yung value daw na yun yung specific volume. Tapos, lahat daw ng negative slope, broken line inside the graph. Excuse me. Mapapansin nyo, pareha sila description ni wet bulb dun sa mga lines. Kaya lang dito sa specific volume, yung mga broken lines. So, ito yon. Ayun o. Ito yun. Ito yung dry bulb. Ito yung dry bulb. Huli natin. Ito yung sa dry bulb. Ito nasa baba nila. Ito. Yan, yung 0.75, 0.80, 0.85, 0.90. Yan yung specific volume. Tapos, ang binabasa daw niyan, ito. Ito, mga linya na to. Yan, ito.
Yung ating highlighter. Ayoko na ng dilaw eh. Pula naman. Ito. Ayan o. Yung mga broken lines na yan o. Yan. Ito. Yung mga broken lines na yan. Pahalang. Pahalang siya. Yan. So, ang mga basa dyan, babasahin mo. Ang mga values niyan, ito, to 0.90, to 0.85. Halimbawa, ang binigay sa'yo, 0.88. 0.88 yun. 0.88. Teka, palitan natin. Ano ba? Yan. Ito yung 0.90. Hindi na palitan. Yan. Yung 0.90, yung linya na to. Ito. Ito yung 0.90, itong linya na to. Puta. Ito. Tapos ito yung 0.85, itong linya na to. Yan. Ito. Yan. Yung broken line na yan. Diba yan? Yan. Ayusin natin. Yan. Ito. Yan. 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 So, ito yung 0.85. Ito naman 0.90. Pag ang binigay sa inyo, ano ba? 0.88. 0.88. Ito yun. Yung pagitan. So, kunin mo lang yung pagitan nila. Yan. Diyan ka mag-project ng linya. Kaya kailangan natin ng ruler dyan. Kasi magpo-project ka ng linya. Hindi nga lang siya mukhang linya, pero ganyan. So, yun yung magiging linya niya. Ganyan si specific volume. Malinaw ba? Okay ba yan? Ayan. Hirap lang eh. Ayan. May nagtanong ba? Hello? Tapos, yung pinakalas natin, enthalpy. Paano ni-scale? Halimbawa, natin, specific volume. Ito yon, specific volume. Ito yung mga linya niya. Ito mga linya niya, ito. Makikita ito. 0.75, 0.80, 0.85, 0.90. Ayan siya. Tapos ito pa, 0.95. Ayan. So, halimbawa, binigay sa'yo, 0.82. 0.82. So, ito yung 0.80. Ito yung 0.80. Tapos ito yung linya ng 0.85. Kung 0.82, kung ito yung kalahati niyan, papansin mo, kailangan parallel magawa mo linya. Kung ayan yung kalahati, so technically, mga nandito yun, 0.82 dito. Yan. Ito yung 0.82. Yan. Ganyan yan. Ganyan ang scaling yan. Yan. Yan, 0.82. Parang tinatansya mo lang. Tatansyahin mo. Tensiometer. Nakita niyo ba? Kita ba? Kita? Ward, kita ba? Kita ba? Baka di niya na nag-iintindihan eh. Medyo mahirap nga lang siya ituro ng lalo pagka mas maganda may katabi kayo may alam eh. Pero ayan. Naturo ko na yung dry bulb, wet bulb, specific humidity, relative humidity, specific volume. Enthalpy na lang. Enthalpy daw, values on the left side of the graph pertains to the negative slope line, same as WBT. So, yung mga linya daw nito enthalpy, parehas lang sa wet bulb. Tapos yung values niya, ito yun. Ito yung enthalpy. Ito yung enthalpy side. Yan. Ito. Yan. Enthalpy to. Ito to. Yan yung mga values niyan. Tapos yung mga linya niyan, ito din yan. Parang, ito diba yung linya ng mga, yan yung mga, ito mga linya na to. Parang string. Yan yung linya ng wet bulb eh. Yan din na yung linya mong gagamitin kapag ka-enthalpy. Parehas lang. So, negative 10, negative 5, 0, 5, 10. Yan. 5, 10, 12 yata. Ito, 13, 15, 20, 25. So, by 5 yung bilang. Yan. Ay, hindi. Parehas lang pala.
Ito pala yung 10, 10, 15, 20, 25, 25, 30, so on. So, ito yung mga babasahin mo dyan. Ito yung mga linya na yan. Parang sa wet valve. Kaya lang, ito yung wet valve kasi. Ito yung mga values ng wet valve. Yan. Palitan natin ng kulay. Yan. Ito yung values ng wet valve. Yung values ng wet valve, ito. Taragas na. Ito nasa yellow. Ayan. Yun yung sa wet valve. Yung sa values ng enthalpy, ito, yung mga sa blue. Yan yung gagamitin nyo. Okay? Yan, subukan natin. Meron ba kayong printed na cycro? Mahirap yan. Okay, sige. Tingnan natin. Oh. Sabi nga dito, prepare the chart. Kailangan mo ng chart. Kailangan mo ng lapis, ruler, extra paper. Para sa yung ruler, para makita mo kung tama pa ba yung linya mo na ginagay. Extra paper, para sa pagsusulat ng mga Baka naman sa chart nyo isulat kasi yung mga values na makuha nyo. Pero sa ibang papel. Bakit lapis? Kasi pag nagkamali kayo ng label, kasi ganito yan eh. Bawa, mayroon kang dalawang value. Ganito yan ha, tawag tayo ha. Baka mayroon kang dalawang value. Say, sabihin natin 25 dry bulb. So ito yun, yung 25 dry bulb. Ayan yan, yung linya na to, napatayo. Tapos, sabihin natin 15 na wet bulb. So ito yun. Ayan, ito. So kung makikita nyo, kailangan nyo i-ruler yan kasi baka maluling kayo eh. Ayan. So ito yun. Ito yung intersection. Ayan. Yung intersection nila. Yung may dilaw na yan. Ito. Yung intersection na yan, mamarkahan nyo yan ng lapis. Tapos dyan nyo kukunin lahat ng mga kailangan nyo. Okay? So dyan sa mga intersection na yan, dyan nyo malalaman kung ano yung RH, ano yung SH, ano yung enthalpy, and so on and so forth. Kaya kailangan nyo ng lapis. Pangalawa, get the given properties and locate each on the location of values. The location ng values, yun sa chart. Kunin mo daw yung mga properties. So, most of the time, ito ha, sa cycro, kailangan mo at least dalawa na property ang mabigay sa'yo. Pwedeng SH sa RH, pwede yun. Pwedeng dew point, saka wet bulb, pwede yun. Pwedeng wet bulb, saka dry bulb. Kasi kailangan dalawa para malocate mo yung point of intersection nila. Find the intersection and mark it using a pencil. Tapos yung intersection na yun ang magbibigay sa'yo ng lahat ng properties na kailangan mong hanapin. So, example. Yan. A certain air has a dry bulb temperature of 34 degrees Celsius and a wet bulb temperature of 25 degrees Celsius. Determine the relative humidity, dew point temperature, specific humidity ratio, specific volume, tsaka enthalpy. So, sulat niyo yung mga given tsaka yung mga pinahanap. So, TD natin 34, TW natin 25. So, pinahanap RH, TDP, SH, volume, tsaka enthalpy. So, puntahan natin dito sa... Teka lang. Sorry. So, apply nyo muna. Hindi kaya screenshot nyo. Ayan. So, bilisan naman. Bisulot nyo na. TD 34, TW 25, tapos RH, TDP, SH, V, at saka H. So, ayan. Punta tayo dun sa ating cycro. Ayan. So, puntahan natin ano yung TD, natin? Dry bulb natin? Ano sabi doon? 34. 34. 34. So, kung 34 siya, ito yung 35. Ito yung 35. Kung yan yung 35, ibig sabihin, ito yung ating
ito yung ating, ano natin ng kulay. Ito yung ating 34. Yung katabing linyang patayo. Yan. Hindi mahirap lang. Yan. Yan. Yan yung ating 34. Makikita nyo. Sana makita nyo. Saltan nga natin. Gawin natin red. Yan. Teka. Gawin natin red. Kasi blue na yung kulay eh. Gawin natin red. Yan. So, ito yung 35. Ito yung linya ng 35. Yung nakapal na linya na yan. Yan. Kita nyo ba? Tapos, yung katabi niya sa kaliwa, 34 yun, syempre, kasi pataas yan eh. So, 34. Kasi yung hati ng linya by 1. So, 32, 31, 32, 33, 34. So, ito yung 34. Ayan, yung linya na to. Ayan. So, yan. Kung mayroon kayong cycro, sundan niya yung linya na yan. Ayan yung 34. Ngayon, ano yung wet bulb natin? 25? 25 ba? 25. 25. 25. So, ito yung 25. Ito yun, yeah, 30, 25, 20. Ito yung 25. Yan, ito linya na to. Ayan siya. Yan. Yung linya na yan. Pagka natin ng kulay para masaya tayo. Pangit eh. Ay, puta. Naririnig pa ba ako, guys? Medyo malakas na kasi yung ulan dito eh. Okay pa naman? Rinig pa po, rinig pa. Okay pa naman. Narinig pa, okay. Gawin natin green. Yan, green. Ito yun, 25. Galing pala yung kulay na to. Ayan. Ayan sa pusa. Muulan. Sabot ako. Ito lang ha. Ayos natin ha. Medyo abot eh. Ayan. Nakita nyo ba? Ayan. So, kung i-ano nyo tong linya na to, tong red, kung i-extend nyo tong red na linya na to, so, tong red na linya na to, extend natin ha. Extend natin. Ito yung 34 kasi eh, no? So, i-extend nyo yan dito sa pucha. Ito. Ayan yan eh. Ayan. Kasi ito yung 25, di ba? Makikita nyo, nag-meet sila dito. Eh, no, nag-meet sila dyan. Palitan natin ng kulay, gawin natin steam. Ito. Nag-meet sila dyan. Ayan yung meeting point nila. Ganyan, yan ang mamarkahan nyo. Yan, yung linya na yan. Mamarkahan nyo yung linya na yan. Yan. Yan yung intersection na tinatawag. Ngayon, ano yung unang pinahanap? Humidity. RH. Relative humidity. RH. So kung ito yung ano natin, ito yung intersection natin, saan siya nagpo-fall? Ito yung RH ng mga curve, di ba? Yan yung mga violet na yan. Ito. Yung ating highlighter. Ito. Ito mga linya na to. Yan. Ayan, ito. RH yan. Yan, RH. Ito RH din. Yan. So dyan siya nag-fall sa linya na yan. Ito, mula dito, 10, so 10, 20, 30, 40, 50. Nasa pagitan siya ng 40% saka 50% RH. So kung titignan mo siya dito, sa part na to, ito. Gawin natin 10. Tapos gawin natin, sige, ito na lang. Kung i-scale niya yan dito, tignan niya, ayan siya, sa pagitan siya ng 40 saka 50. Parang malapit siya sa malapit siya kay 50. So mga nasa 48, 47, 48. Ayan siya. Ito yung 40, ito yung 50. So pagka kinuha mo yan, pag gumawa ka ng curve dyan, pangkat yung curve. Tingnan natin. Ayan. Pag gumawa ka ng curve, galingan natin yung curve. Diba? Ito yung curve na ginawa mo. Yan. Makikita mo yan, parang nasa malapit na siya sa pagitan ng 40 saka 50 eh. Pero mataas ng konti sa 5. Sa mga nasa 47, 48.
Susulat nyo na yun. Sa ganun, 47, 48. Ayan. Sulat nyo, 47. Sige, 47.5. Maangas ito. Pero pwede na yun, 47 o 48. Sa 48 siya. Kasi malapit na siya sa 50 eh. 48. Yan. So, itong itim na to, ayan yung ano natin. Ayan yung sa RH. So, sulat natin 48. Kasi malapit na siya sa 50 eh. Oh. Pero hindi pa naman 49 kasi hindi pa malapit na malapit. Burahin natin ha. Kukuha na natin, 48. Ayan. Tayo pa mabura. Ayan. Tapos, ano yung susunod na pinahanap? Dew point. Dew point, di ba? Tama ba? Dew point. Joe Point. Dew point. Opo. Yung dew point, ganito yan. Halimbawa, ito yung ano mo. Halimbawa, ito yung intersection mo, di ba? Intersection. Ngayon, yung intersection na yan, po-project ka ngayon ng linya. Po-project ka ngayon ng linya, palitan natin ng kulay. Gawin natin blue. Pag nag-project ka ng linya, pakaliwa, hanggang dito, ano siya? Yan, parang ganyan. Kunwari lang linya yan, ang hirap eh. Yan. Parang ganyan. Parang medyo mataas pa ng konti. Teka lang, palitan natin. Po-project ka ng linya, pakaliwa. Straight line. Straight horizontal line, pakaliwa. Ayos natin. Parang ganito yan eh. Parang ganito siya eh. Yan. Yan, parang ganyan. Ayan. So, kung ito 20, ito 20. 20 yan, 20. Itong linya na to 20. Ayusin natin to. Ayun, ito 20 to. Ito. Kung ito 20, yan 20 na yan. Itong linya yan. Ito. Itong linya na yan, ito. So, ibig sabihin yung sumunod, 21. Diba? Ito. Ito, 20 to. Ito, linya na to, 20. Yung sumunod na linya dito na green. Okay na. Yan. Ito, linya na to. Gawin natin, ano yan? Gawin natin green. Yan. Itong sumunod na linya na to, yung linya na yan, dyan. Puta. Pangit. Gawin natin, yan. Ito, linya na to, 21 yan. Kasi ito, 20 to eh. Ito, 20. Yan, yung linya na yan, 20. Ito, 21. So, yung nasa taas niya, parang hindi pa naman siya paabot ng 22. Parang nasa pagitan lang. So, pwede mo sabihin na 21.5. 21.5 degrees Celsius. Yun yung dew point niya. So, ganun lang yung technique doon. Kung mayroon ka intersection, project ka lang ng sa kaliwa, hanggang dito sa dulo, tapos basahin mo yung temperature na pag-aanahan niya dito sa wet bulb. Yun yung dew point. So, sulat nyo, 21.5 yung dew point natin. Tapos para naman mabasa niyo natin yung kasi specific humidity ratio naman na, di ba? O specific humidity. So para dyan, gawin natin violet naman. Putres na yan. Project ka naman ng linya papunta dito. Yan. Paganto naman ang project ng linya. Yan. Parang snake na ang putek. Ayan. Yan, parang ganyan. Pag printed tong ano nyo, itong cycro nyo, tapos ni-roller nyo yan, sakto yung makukuha nyo. Pero ako para mga kasi ito. Nasa pagitan siya ng 0.016 sa 0.017. Yan. Ito yung 0.016, ito. Tapos ito yung 0.017. Yan, nasa pagitan siya. Pag tinignan mo yung cycro na yan,
ang hati niyan by 5. By 5. So, parang nag-fall siya sa pinaka pangalawa. So, parang yung mga linya na to na maliliit, 0.0162 yan, 0.164, 166, 168, tapos magiging 0.017 na. So, parang nag-fall siya sa parang 4, 0.0164. Yan, to. Itong linya na, itong point na to. Yan. Yan, dito. So, sulat nyo, 0.0164. 0.0164. Tapos yung itim yung ano natin, di ba? Itim yung so talaga 48%. 48. So 48%, 21.5, saka 0.0164. Ayan. Kilograms per dry vapor yan per kilograms dry air. Yan. So nakita ko marami nang nag-lead. Siguro di na sila makasabay. Anyway. Malapit na. Volume na lang kulang. Yung volume natin, ito yun. Ito yung volume natin. Ito mga broken lines na yan. Ito. Saka ito. Kung makikita mo, nag-fall siya dito at saka dito. Ito, 0.85. Ito naman, 0.95. Ay, 0.90 pala. Ito. Yan, ito. So, kung ito itong kalahati na to, 0.875, so parang nasaan na siya? 0.89? Ito. 89 ba to? Ito. Itong linya na to. 0.89 ba yan? Pwede, di ba? Pwede ko consider na 0.89. So, consider na lang natin na 0.89. Yan. 0.89. Cubic meter per kilogram. Yan. Tapos, yung pinakahuli natin, enthalpy. Yung enthalpy naman natin, madali lang. Ito, tingnan nyo itong linya na to. Dito siya nag-fall, di ba? Ayan. So, 25. So, ito madali dyan. Pag may wet bulb kayo, wet bulb temperature, kunin nyo lang yun. Diba? Ito, 25. 25 yung wet bulb, di ba? Kunin mo lang yung linya ng 25. Ito yun. So, nasa pagitan siya ng 75 tsaka 80. So, pag tinitignan mo yan sa steam table, sa Cypro, parang nasaan na siya. Kasi ang hati ng enthalpy dito sa Cypro natin, from 70 to 75, ay from 75 to 80, yung mga pagipagitan niya, parang meron siyang, nahati din siya sa 4. So, para siyang nasa 76.5. Yun siya. 76.5. So, yun siya. Ayun siya. 76.5. Ito yan, o. Ayun, o. Ito yung 75. Ito 76. Ayun yung parang 0.5, o. 0.5 kilojoules per kilogram. So, tingnan natin. Tingnan natin yung ano. Nakuha niyo, sinulat yung mga nabigay kong values. Yan. Ganyan daw yung tsura niya. Tama. Ito, 25. Ito yung 25. Ito yung 25 na wet bulb. Ito yung 34 na dry bulb. So, locate mo lang to dito, tapos 25 dito. Ito yung intersection. Tapos yung 2 point, project ka ng linya, horizontal line, papunta sa kaliwa. Yan. So, yung mablasa mo dito, na nasa values ng wet bulb, ay yung dew point. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina, yung curve, ay yung relative humidity. Ano nakuha natin? Relative humidity? Kanina?
Hello? 48%. 48%. Yon, sakto. 48%. Sa number 2, TDP. Ito daw yun. Ito yun, no? TDP. Diba yun, nag-locate tayo kanina. Ano nakuha natin? 21.5 din. 21.5. Yan. So, sunod. Ano yung susunod natin? SH? Diba nag-project tayo pa kanan? Ito yun, diba? SH. Mm-mm. SH. Ano yung nakuha natin? Yes. 0.0164. 0.0164. Ito, 163. So, nagkakagulo lang sa basa yan. Pero yung mga sobrang lapit, pasok na yun. Naiintindihan na yun. Minsan kasi nasa basa yun, tulad kanina, binabasa ko lang kasi dito sa monitor eh. Lalo kung naka-ruler ako, mas mababasa ko ng maayos. Ano yung susunod? V, specific volume. Ito yun. Yung mga linya kanina, yung pababa dito. Yung mga linya na broken lines. V yun. Ano yung nakuha natin? 0. Ano? 80 ano? 89. 89. Yun. Sakto lang. Tapos yung 5, yung enthalpy. Ilan yan? 76.5. Dito 76 lang sa kanya. Pero hindi talaga siya 76 eh. Kasi pag tinignan nyo siya sa Psychro, hindi siya nag-fall sa 76. 76.5 talaga. Nagpa siya. Ayan. Ayan na yan. Ayan o. Tapos na. Yun na slideshow na. Question. Ganito yung ano natin, challenge para mas makakuha nyo. Kasi madali lang naman eh. Lahat ng tanong natin dito sa Discord. Lahat ng tanong natin dito, yung dito. Diba, may mga values yan. Tulad ito, ang bigay lang dito, ito, 34 degrees Celsius. Ano yan? Ano itong 34 degrees Celsius? Dry bulb. 65% RH. So, given yung dalawang yan, 65% na RH, saka 34 degrees Celsius, dapat mahanap nyo yung yung 0.022. O kung di man eksaktong 0.022, dapat malapit. Mahanap nyo. Okay? Tapos, ano pa isa pinahanap dyan? Enthalpy. So, given tong 34 at 65, hanapin nyo si W at saka si H. Tapos ito, hanapin nyo din to. Given 30 degrees Celsius at 40% RH, hanapin nyo naman si specific volume. Tapos tingnan nyo kung nakuha nyo yung sagot. Okay? Question. Sa board exam, minsan, hindi binibigay o minsan, lumulusot, walang Psychro na binibigay. So, pagka walang Psychro, dati nun, may binigay si Sir Menor na formula. Yung gustong kumuha sa akin ng itong Lilis formula tsaka Dr. Carrier formula. Sabihin niyo na lang kay kung gusto niyo rin matutunan tong Lilis tsaka Dr. Ito naman, mapapakinabangan niyo sa board. Yung Lilis tsaka yung Dr. Carrier. Ito, pag wala talagang binigay na walang binigay na steam table, walang binigay na Psychro, paano kayo magsasagot? Calculus lang. Sa papel ballpen. Basta alam niyo itong Lilis tsaka Dr. Carrier, masasagot niyo. Okay? Question. Wala si Edward ang potek. Or Edward. Pabalik na lang din sa given, hindi ko pa Ay, nasusulat. sorry. Sorry, madam. Thank Saan you. doon? Dun sa dalawang given. Ito to, 34 ba? Tsaka 25? Yan. Ayan. Ay, di yung isa yung napasagot mo. Okay. Ito. Yung una, ito ba yun? Ayan. Ay. Ito yung una. Ay, pucha. Tanga. Bobo naman. Saan ba yun? So, yan. Yan. Ito yung una, yung 65 tsaka 34.
hanapin nyo yung specific humidity, 65% RH sa 34 degrees Celsius. Hahanapin hanapin nyo si specific humidity at saka si volume. Tapos yung sumunod. Ano word? Okay ba? Malinaw ba? Nakakuha ba? Laksan mo. Kumina daw yung internet na Ano, Edward, Jerel? nawala raw yung unmute button. Yung pala yung niya. Pala yung sinasabi niya. So, G, okay ka lang? Okay lang boss. Wala rin unmute button si G? Si Jerel? Ano, settle tayo ha? Madali lang naman, di ba? Wala kayo ibang tatandaan. Swerte nyo nga eh. Wala. Pero sa bagay, Benas yun. Halimbawa, naging professor minor dito. Mahusay yun dito sa aircon. Sobrang dali po magpa-exam. Yun lang yata pinakamadali yung pa-exam. Tapos nasulat mo na ba yun, ano? Teka. Ayan. Enthalpy pala yung pinahanap ko isa. Enthalpy. Dito pala yung specific volume, iba pala yun. Iba pala yun. Yan. Yan yung given. 30 degrees Celsius, saka 40% RH. Okay na, Wheeler? Okay na, okay. Thank you. Question. May mga question pa kayo? Kung ano? Yung Dr. Carrier tsaka yung Lilis, send ko na lang kay Edward kung gusto niyo matutunan. Tapos bibigay ko rin doon kung paano i-input. Okay? Okay po. Kung wala na tanong, pwede na siguro. po. Thank you, Master. Thank you po. Thank you.